Magandang araw sa inyo lahat, mga giliw naming tagapakinig. Muli po mga kaibigan, narito na po ang pagpapatuloy at ikatlong yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Mia dito sa ating dulang Love and Memories. Kinausap ni Sir si Aida at nagtanong tungkol sa akin. At tinulungan ako ng kaibigan ko sa mga trabaho ko para di raw ako mahirapan. Pero binabayaran niya si Aida sa pagtulong sa akin. At lagi rin niya kami nililibre ng boss namin na kumain sa labas. Masaya ako dahil mabait ang boss namin. Kaya lang, binalaan rin ako ni Aida na mag-ingat dahil marami na rin niligawan pero di nagtatagal ang relasyon nila. Minsan ay Mia, huwag ka nang magkasabay kay Aida. Hintayin mo ako sandali at samahan mo ako. At ako na maghahatid sa inyo sa bahay niyo. Yes sir, kayo po ang bahala. Sana kasama si Aida para may kausap ako kung saan tayo pupunta. Hindi na kailangan si Aida sa pupuntahan natin. Mia, huwag kang matakot sa akin dahil wala naman akong masamang gagawin eh. Kaya sana magtiwala ka sa akin. Ha? Kwanto sir, nahihiya ako kung ako lang mag-isa ang kasama ninyo. Baka may makakita at kung ano pang iisipin eh. Oo nga pala Mia. Pag nasa labas tayo, huwag mo na akong tawagin sir. Ron na lang, pwede? Ha? Opo sir. Ron. Naku, parang nakakahiya dahil boss ko kayo. Basta yan ang gusto ko, Mia. At pagkatapos ng ating pupuntahan, ihahatid kita sa inyo para makilala ko ang iyong mga magulang. Kwan po sir. Kwan, sa ibang araw na lang. Dahil hindi nila alam na ihahatid mo ko eh. Sige, hindi kita pipilitin. Basta sinabi mo yan, ha? Sige, ipaalam mo sa iyong magulang na gusto ko silang makilala at makausap. I'll be with you for the rest of my life. From the bottom of my heart I will. I'll always be with you. Aba, may gabi na hindi pa umuwi si Mia. May sinabi ba sa'yo kung may pupuntahan siya? Wala naman eh. Baka naman isinama siya ng kanyang boss at kumain sa labas. Alam mo, Andong, lagi na lang hindi kumakain ng hapunan dito sa bahay si Mia. Ganun ba? Pero hindi bale. Kasama naman ng kaibigan niya eh. Kung sa labas sila kakain. Kaya hindi naman siya mapapahamak siguro. Pero ang inaalala ko baka isama si Mia na mag-isa. Kaya kailangan na mag-ingat si Mia sa boss niya. Siguro hindi rin papayag si Mia na siya lang mag-isa. Takot yun. Pero kung tatakutin niya si Mia, walang magagawa kundi sundin ang boss niya para magtagal siya sa kanyang trabaho. Ay nako, wag naman sanang mangyari ang hinala natin, Andong, na may gusto ang boss niya sa kanya. At saka sana makilala rin natin siya para makilatis natin ang boss ni Mia. Sana nga makilala natin siya at makita kung pwede siyang pagkatiwalaan o hindi. Kaya lang, di naman pwede na sabihin ni Mia sa boss niya na pumunta rito. Ang mabuti pa, maghintay tayo. Baka sakaling ipagpaalam niya si Mia kung may pupuntahan sila.
Ron, salamat uli sa libreng pagkain sa labas at sa paghahatid sa akin. Huwag mo nang isipin yan. Dahil masaya ako pag kasabay kitang kumakain. Sana lagi mo akong samahan para ganahan akong lagi na kumain. Naku, wag namang araw-araw. Baka masanay ako. Hanapin ko pa. O sige, bababa na ako ha? Okay, Mia. Bukas ha. Sabihin mo sa mga magulang mo na dadaraw ako sa inyo. Baka tulog na ngayon ang mga magulang mo eh. Nakakahiya nang pumasok, baka maistorbo pa sila. O sige na, at sa opisina tayo magkita. At huwag ka nang magbaon dahil sagot ko na. Ano? Nakakaya naman, Ron. Lalong lumalaki ang utang na loob ko sa iyo ha. Huwag kang mag-alala sa mga bagay na yan. Dahil hindi naman kita sisingilin sa utang na loob mo sa akin eh. Ang pagsamo mo sa akin ay bayad ka na. Ha? Pwede ba yun? Ikaw talaga. Dinadaan mo sa biro. O sige, papasok na ako sa bahay namin. Salamat uli, Ron ha. O sige, umuwi ka na. Mia anak, ginabi ka. At inihatid ka yata ng bus mo. May pinuntahan yata kayo. Kung po inay, tama po kayo. Nagpasama na naman ang boss ko para kumain sa labas at nagkwentuhan at sa kanya ako inihatid dito sa atin dahil gabi na. Sa bagay, hindi naman siguro gagawa ng masama ang boss mo. Teka, kasama mo ba ang kaibigan mong si Aida? Hindi po kasama inay. Dahil may sakit ang inay niya, kaya kaming dalawa lang ng boss ko ang pumunta doon sa okasyon. Pero wag naman kayong mag-alala inay. Mabait naman ang boss namin. Kahit na, hindi mo yan masasabi anak. Kung kayo lang dalawa, sana hindi niya samantalahin ang pagkakataon kung ikaw lang ang sumama. Hindi sana ako sasama na mag-isa. Kaya lang sinabi niya na hindi siya gagawin ng masama sa akin, kaya nagtiwala po ako. Naku anak, baka naman binubula ka lang para ikaw lang ang sumama sa kanya. Kaya sa susunod, umiwas ka na lang. Pagyayain ka niyang mag-isa, baka kasi kung anong mangyari sa iyo, baka mapahamak ka pa anak. Ikaw ang kawawa pag naisahan ka niya. Hayaan ninyo inay, di na po mauulit. Sasabihin ko na ayaw ninyo na sasama ako sa kanya na mag-isa sa mga lakad niya. Oo nga pala, inay. Pinasasabi ng boss ko na dadalaw siya dito sa bahay bukas ng gabi para makilala kayo ni itay. Sige, papuntahin mo siya dito para makilatis namin ng itay mo ang kanyang ugali at nang makausap namin siya kung pwede mong pagkatiwalaan. Araw-araw na lang pinapayuhan ng sarili na kaya ko pa lahat, pwede pa magagandang alaala. Ipang, gabi na yatang umuwi si Mia. May okasyon naman na ng pinuntahan ha. At sino ba yung naghatid sa kanya? Sino pa? Di yung boss niya. Ay nako, nakakahalata na ako andong sa paghahatid ng lalaking yun. Talagang may gusto siya kay Mia. May anong ibig mong sabihin? May sinabi pa sa'yo si Mia na nagparamdam yung boss niya. Pero hindi natin alam kung binata yun o may asawa na. Hindi naman siguro gagawa ng masama yun. Dahil nagsabi ang boss niya na gusto tayong makilala. Dadalaw daw siya dito sa bahay at kakausapin tayo. O edi mabuti para masabi natin sa kanya na huwag namang isama si Mia na nag-iisa. Sige,
Sabihin mo kay Mia na payag tayo makilala yung boss niya. Nako, napakaswerte naman ni Mia kung manliligaw sa kanya yung boss niya, no? May kaya yun sa buhay. Pati tayo makikinabang. Ha? Parang gusto mo yatang maging manuga ang boss ni Mia. Oo. Anong alam mo? Baka gusto lamang siyang kaibigan ni Mia. Ipang, kahit pustahan tayo, maliwala ka. Nararamdaman ko na may gusto ang boss ni Mia sa kanya. Manliligaw yun sa kanya. Naku naman, Bes. Ang daya-daya naman ni Sir. Ikaw lagi ang sinasama. Gaya kahapon. Sinama ka na naman niya. Saan ba kayo nagpunta, ha? Wala naman kaming pinuntahan. Kundi kumain sa labas. At nagkwentuhan, yun lang. At sa kanya ko inihatid. Talaga? Ba, friend, may hinala na ako dyan na. Kung ikaw lang ang gustong kasama. O ano, may nabanggit ba siya sa'yo na dadalawin ka sa bahay ninyo? Yun na nga eh. Sinabi niyang gusto niyang makilala ang mga magulang ko. Kaya ipinaalam ko kina Itay. Ano? Sinasabi ko na nga ba eh. Talagang may pagtingin sa'yo si Sir. Wala naman. Sino ba ako? Alam mo naman na mahirap ang buhay namin. At saka di ako bagay sa kanya. Bes, may kasabihan tayo. Walang mayaman, walang mahirap sa larangan ng pag-ibig. Basta tumibok ang puso sa isang babae. Alam mo, pihikan yan si Sir. Ikaw talaga. Isa ka rin Marites. Baka may magsumbong kay Sir na chismis ang inuuna mo. Kesa trabaho mo, dagot ka. Hayaan mo lang sila, Bes. Dahil inggit sila. Dahil hindi sila sinasama ni Sir sa mga lakad natin. Diba? Oo na. Kaya umpisan mo na ang magtrabaho para hindi tayo madatnan ni Sir na nagkukwentuhan tungkol sa kanya, no? Sige na! Nako, muntik ko nang makalimutan. May 2 araw nang hindi ko siya nadadalo. Mabuti pa, lalabas muna ako at bibili ng iririgalo ko para hindi siya magtampo sa akin. Medyo nalibang ako sa pamamasyal namin ni Mia. Pero hindi bali. Alam ko naman kung anong gusto niya. Kaya bibili ko ng mamahaling regalo ang mahal ko para di siya magalit sa akin. Tama. Alam ko na kung anong bibilihin ko para sa kanya. Matagal nang sinasabi sa akin eh. Pero di ko lang pinapansin. Lalabas muna ako dito sa opisina at pupunta ako sa mall. Wala pa si Mia hanggang ngayon. Naku, nasasanay na yata ang babaeng yun eh. Ngayon lang hindi siya maagang pumasok. Imbis na may kausap ako rito wala pa hanggang ngayon. Ano kayang nangyari sa kanya? Napuyat na naman kaya yun? Hindi bale, malalaman ko rin sa kanya mamaya. Siya na itong tumarating. Teka, may napapansin ako sa babaeng ito Mas lalo yatang gumaganda ngayon ang beshi ko.
May nahahalata na ako sa kanya. Kailangan na malaman ko. Hoy, Beth! Dali mo naman dyan! Ano ka ba naman, Beth? Sexy mo Parang kumakad. hinihintay mo yatang pagdating ko Bakit nandyan na ba si Sir? Yan nga ang imamarites ko sa'yo. Wala si Sir. Lumawas siya dahil may importanteng kakausapin na tao. Kaya, libre ulit tayong magmarites. Ganun ba? Hindi ba sinabi sa'yo kung saan siya pupunta? Baka naman may ibang nililigawan, ha? Hoy ha, parang may ibig kang sabihin. Kaya dapat mong malaman yan para hindi ka maloko ni Sir. Siyempre, may kaya si Sir. Kahit ilang babae ang papatulan niya, kaya niya. Kung ipapakita na galanti siya, kaya mag-ingat ka sa kanya, Bes. Yan na nga ang ginagawa ko Kaya kung minsan, di naman ako papayag na may magawa siyang masama sa akin. Ayokong sasama sa kanya. Kaya lang kung minsan, parang nagbabantay na magtatampo daw siya sa akin. Ako kung anong isipang gawin sa akin Kaya, kailangan na maging matalino ako sa pagsama sa kanya. Kailangan na nakikita ko sa kanya ginagamit niya ang pera niya para patulan ko siya. Kailangan ko na ihanda ang isusot ko bukas. Baka makatulog na naman ako. Di ko pa naayos ang gagamitin ko. Teka, saan pa yung bago kong binili ng damit? Eto pala. Ha? May kumakatok? Sino kaya ito? Gabi na At teka, bubuksan ko ang pinto. Sandali lang. Nariyan na. Ha? Ikaw pala, Ron. Bakit ka punta rito? Ano bang kailangan mo? Kuan Mia. Napadaan ako dito sa inyo kasi nasiraan ang kotse ko. Ganun ba? O sige, pumasok ka muna. Pasensya ka na dito sa bahay namin, ha? Wala yan sa akin. Tulog na yata ang mga magulang mo. Hindi ba ako nakakaistorbo? Ewan ko lang kung tulog na sila. Sige, pumasok ka dito sa loob at maupo ka. Salamat. Akala ko tulog ka na Nakakaya naman sa'yo. Pero di ba usapan natin na dadalaw ako sa'yo? Pero di ko na nasabi dahil may pinuntahan ako. Pwede bang makausap po sila para makilala ko ang mga magulang mo? O sige, dito ka muna sa salas at tatawagin ko sila at nang makausap mo, sina Itay at Inay. Gusto rin nila na makausap kayo. Sandali lang, ha? Nakakainis naman. Kung kailan matutulog na tayo saka pa dumating ang istorbong yan. Huwag kang magsalita ng ganyan. Baka marinig ka niya. At saka narinig naman natin na nasiraan yung kotse niya. Kaya pumunta rito habang inaayos ang kotse. Paanong di ako mainis Ang init dito sa loob. Gusto ko sanang doon tayo matulong sa tirasa Pero may dumating na istorbo. Tama na yan. Huwag kang magreklamo dahil yan ang boss ni Mia. Di ba sabi niya dadalaw siya rito para makilala tayo? Kaya pumunta dito sa bahay. Alam ko na. Gusto niya naman ligaw kay Mia. At gusto tayong makilala para bulahin tayo. At payagan na sumama si Mia sa kanya. Ay nako, parang di ko yata gusto ang lalaki yan Siyempre, may kaya siya sa buhay. At isa siyang palikiro. Baka lukuhin lamang niya si Mia. Basta mahimik ka nga dyan. Tinaantok na ako Ikaw naman ang istorbo Tama na. Teka nga muna. Ano kaya kung lalabas ako? At kunwari, di ko alam. At sabihin kay Mia na inaantok na ako. At doon ako matutulog sa tirasa.
para umalis na ang lalaking yan. Ay nako, bubugawin ko para di na siya magtagal dito sa bahay. Sandali nga, lalabas na ako. Ipang, huwag. Huwag mong gawin yan. Ipang, bumalik ka rito! Mapigilan pa kaya ni Mang Andong si Aling Ipang na mapalis ang boss ni Mia? Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaang subaybayan ang pagpapatuloy at ika-4 na yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Mia dito sa ating dulang Love and Memories. Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert de Guzman, Yehuda Ismael, Eva Alcoriza, Jun Cabato, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert de Guzman. Mula sa panulat at direksyon ni Ami Diaz. Love and Memories. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.